Hello mga mare, wala nagtatanong pero ito kung si Tortoli ay talagang antok na antok. Ganyan talaga yan mare ko kapag katanghaling tapat. Or siguro nga ay nakipag-inuman na naman sa labas kagabi kaya ayan. Talagang bangengag na naman ang feeling person. Hoy! Asok na nga pala ako sa kusina at minsan talaga ay kakaiba ang mga view na natatanaw ko dito. Hoy, Diyos ko po! True na naman nga ng pasan-pasan. At maiba na nga ako, gawa na nga ng special na pagkain ang tortculets. Kaya ayan nga mga mare ko at inilalabas ko na nga ang ating mga main ingredients. Di basta-basta ang tortculets, kaya naman napaka-bongacious nga na nachos ang ating gagawin. At ito na nga ang inyong maring sisi at inilabas na ang kanyang napakapurol na kutsilyo. Una ko ang ginawa ay itong yellow squash, ayan, hinahati-hati ko na nga. Nga ang magsisilbing chips para sa ating nachos. At itong cucumber, ayan, pwede nga din siyang magsilbing chips. Ang syala nga ng tortculets at dalawa ang flavor ng kanilang chips. At dahil nga nakapag-slice na tayo ng kanilang mga chips, ito nga at ilalagay na natin sa kanya-kanyang mga pinggan nila. At panigurado talaga ako, Mariko, na magugustuhan to ng tortculets. Aba, meron ba akong handa na hindi nila nagustuhan? Sa totoo lang mga mare ko, hindi naman pwedeng kumain ng karne ang tortculets. Kaya ikaw lettuce ka, magpakakarne ka dyan. Wala ka namang no choice. At pagkatapos ko nga hiwa-hiwain ng mga ito at inilalagay ko na nga sa pinggan. At wheat ko nga bet ang naging itsura, kaya ito at inaalis ko na, parang hindi makatotohanan ng karne. Kaya ayan at itabi nga muna natin ang mga ito. Don't worry mga mariko at magagamit naman natin ang mga ito at talagang kakainin din nila yan. At ito nga ang bigla kong naalala mga mariko. Ayan, meron nga pala silang ganyang klaseng pellet. Okay itong gawing karne ng ating nachos kaya ayan nga at binasa ko na nga ng tubig. Huy, feeling ko nga mga mariko ay magiging makatotohanan dito ang ating karne. Mumukha talaga siyang ground beef, ganon. Tinabi ko na nga muna ang ating karne at ito at gagawa na nga muna ako ng ating mga toppings pa sa ating nachos. Ito nga at hinihiwa ko na ng maliliit ang ating mga kamatis. Ubusan na nga din pala ako ng green pepper kaya sabi ko itong zucchini ay pwede na nga ito. Akin nga itong hinalo-halo ay ayan ang bongga na. At Bogs, sino nga ang mama mo dyan? At ayan na nga ang ating ground beef mga mariko. Pagkasyala-syala nga mga mariko o kita nyo mas nagmukha nga makatotohanan. At sumunod nga ay yung mga toppings na ginawa natin. Ayan nga at ilalagay na nga natin sa tuktok ng ating karne. Ayan, ikakalat-kalat lang natin dyan. Huy, para bang lalo ako na-excite mga mari ko. Din talaga sa nachos ay meron ng sour cream. Paanong gagawin ko? Aba, para-paraan na naman ang maring sisi. Ito nga ang aking naisip. Ayan, saging. Tapos nga ng step na yun, ayan, nilagan ko nga lang ng konting tubig. Sour cream nga ay puti, kaya ayan, gagamitin ko nga ang calcium powder nila. At ayan nga, at halu-haluin nga lang. Bitin nga ako sa calcium powder, kaya ayan, nilagyan ko pa nga ng konti. At ayan, mga mari ko, at mukhang magiging makatotohanan na nga ang ating sour cream. Kaya ayan nga at naisipan ko na nga lagyan yung tuktok ng ating nachos plate. Hoy, takam na takam ka naman dyan! Huwag kang ano dyan at ako nga din ay takam na takam at konti na lang ititikman ko na ito. Hindi masarap ang nachos kapag walang cheese, kaya ayan. Talaga nga namang Bogs, sino ang mama mo dyan? Wala na nga pag-aalilangan pa mga mariko at ang mga cheese nga, ayan, ibubudbud na nga natin sa kanilang nachos plate. Ako nga ay yung sobrang cheesy, kaya ayan at nagkadkad pa nga ako ng mga keso. At ayan nga mga mariko ang kinalabasan at para bang satisfied na ako dito. Kayo ba, satisfied ba dyan? Ito nga at nandito na nga ako sa labas mga mariko at talagang tuwang-tuwa nga ako sa kinalabasan ng ating nachos plate. Feeling ko naman ay yung tortculets din, kaya nga ayan, susunod na nga sila sa akin para nga kumain na sila. Ayun na naman nga si Tortili at talagang nagpapahuli na naman siya. Kahit papaano ay hindi naman yan magpapatalo. Yung nasa kanan nga pala ng inyong mga screen ay si Tortali, yung nasa gitna ay si Tortoli at yung nasa gawing pinakakaliwa naman ay si Tortili. Habang busy-busy nga din silang kumain, ito nga, nilalagyan ko na nga ng pagkain si Bunini. Yung bunny na palaging pumupunta dito, pinangalan na namin siyang Bunini. At nilagyan ko na nga din pala yung para sa mga ibon. Ibon at squirrels, share sila. Alam nyo, nakakatuwa din itong mga pagong. At din talaga silang mga aso. Or mga bata, bahala na kayo. Sa ayun mga mariko, may mga kanya-kanya din talaga silang mga personalities. Kapag ka talaga nag-spend time ka sa kanila, manonotice mo yun. Hanggang makukulit din ang mga ito. Siguro nga ay magkakagalit ang tortculets at si Bunini. At ito si Bunini nga ay nagpaka-late. Mga nagtatanong kung alaga ba namin si Bunini. Hindi po, siya lang ay regular na bisita namin dito. Madalas ay ganyan ang ganap dito mga mariko. Talagang nakikisabay si Bunini dyan. Minsan nandyan din yung squirrels. Pero si Bunini ay para bang kampante na siyang makasama ang tortculets. Nakakatuwa. At yan muna ang chika ko for today's vlog mga mariko. Thank you for watching and see you guys on my next one.